Paggamit ng temporary at improvised plate, muling pinalawig sa pangalawang pagkakataon. Unang lumabas ang nasabing memorandum, ang Memorandum Circular Number 2024-2721 ay noong July at epektibo sana sa unang pagkakataon noong August 1, 2024. Ngunit bago pa man maging epektibo o ipatupad noong August ay agad naman itong ipinagpaliban. Naglabas ang LTO ng panibagong memo sa pagpapaliban nito noong July 30, 2024 sa kadahilan ng pananalanta ng Bagyong Karina noong July 24, 2024 na nakaapekto sa mga properties, forms and plates ng LTO office. Dahil nga dito, ang nasabing memo ay magiging epektibo sa darating na September 1, 2024. Ngunit bago pa man ito maging epektibo, itong September 1, muli ito ay iniatras sa di inaasahang pagkakataon. Ano nga ba ang mga dahilan bakit muli itong pinagpaliban hanggang December 31, 2024? Ayon sa LTO, ipinapakita at ayon sa kanilang investigasyon, ang mga plaka para sa mga bagong motorsiklo at sasakyan ay nanatiling hindi nakukuha sa kanilang mga motorcycle, motor vehicle dealers. Kasabay nito, milyong-milyong kapalit na plaka or replacement plate para sa mga lumang motorsiklo o sasakyan ang hindi pa rin nakukuha sa iba't ibang sangay ng LTO. Sabi ni LTO Chief Attorney Mendoza sa isang naunang pahayag, maaari kong tiyakin na wala ng backlog sa mga plaka para sa mga four-wheel vehicles. Ang problema, gayon pa man, ay hindi maayos na naipapamahagi ang mga plaka at nananatili sa mga dealer ng sasakyan. Dagdag pa nito, hinihiling namin sa mga motorista na kunin na at i-install ang kanilang mga plaka sa lalong madaling panahon kapag ito ay available na or pwede nang kunin sa mga dealer ng mga sasakyan o sa aming mga opisina para sa mga kapalit na plaka or replacement plate. Ang tanong sapat ba ang 3 buwan na suspensyon ng no plate no travel policy o dapat itong ipagpaliban hanggang masolusyonan ang problema sa plate number backlogs? So, malinaw ba dito na para sa ating mga motorista pabor ang pagpapaliban ng memo na ito o sa kanila? O tila ba naghahanap ng rason ng LTO para mabawasan ang kanilang pananagutan sa mga motorista? Pati na rin ba ang mga plaka na nakatenga sa mga motorcycle, motor vehicle dealer ay isinisisi na rin ng LTO sa mga motorista? Kung ating babalikan ang laman ng memo ng no plate no travel policy sa improvised plate, ay sila yung mga motorsiklo o sasakyan na may actual license plate na. Mangyari lamang na nawala, nasira o ninakaw ang kanilang mga plaka. Kung ganun ang senaryo, ay kinakailangan nilang mag-apply sa LTO ng duplicate plate request at saka lamang sila mabibigyan ng authority or permit to use improvised plate. Sa kadahilan ng ang memo o patakaran na ito ay ipinagpaliban, hindi na ba masisita sa daan ang mga motorsiklo at sasakyan na walang permit to use license plate habang wala pa ang kanilang na-request na plaka? Ang mga gumagamit naman ng temporary plate ay sila yung mga hindi pa nai-issuehan ng aktual na plaka. Habang hinihintay ang kanilang aktual na plaka ay pwede silang gumamit ng temporary plate. Ayon dito sa memo na 15 days lang valid ang temporary plate from the issuance of sales invoice. Ngunit may exemption pagdating sa temporary plate. Kung nabili mo ang iyong motorsiklo o sasakyan ng before January 2023, valid gumamit ng temporary plate as long as wala pa ang inyong aktual na plaka. Habang ipinagpaliban ang patakaran na ito, pwede na ba ulit gumamit ng temporary plate ang mga sasakyan o motorsiklong nabili ng taong January 2023 hanggang sa taong kasalukuyan kahit lipas na ang 15 days validity nito? Kung nagustuhan mo ang ating video, please like, share, and subscribe na din bilang suporta sa ating channel. Hanggang sa muli, adios!